magrarally ang INC at sila yung namamahala, spearheaded by the INC brothers and sisters. Kaya sabi ko, napakaganda niyan. Sabi ko, that is a rally for peace. Kaya nung marinig ko yun, at tinatanong ko yung niya, o gaano sila karami? Sabi niya, siguro mga 30 to 50,000. Wow, pwedeng sumali. Pag ganun, sabi ko agad sa kanya, pwede sumali. Sabi niya, sasali ko. Para sa akin, ina-announce ko na dito sa simbahan na bilang Paris Administrator ng Cathedral, you can join by your own decision. Basta mature yung decision ninyo. Kung tatanungin kayo, sino yung nag-vote, sabi niyo wala. Yung sarili namin na conviction na mag-join sa peace rally dahil ito po ay napakagandang rally. Bilang suporta sa isinagawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo, nais din ikahanap na magsagawa ng kaparehong rally. Gayon din ang panawagan nito sa mga kinatawan ng kanilang lugar sa Kongreso na gawin kung ano ang mga nararapat. Napapanahon po. Sabi ko kasi sa sarili ko, after this rally, yung peace rally na sinimulan ng INC, siguro tayo din, sabi ko sa mga kasama ko, tayo din, magra-rally tayo in connection sa peace rally ng INC in support of them. Gwen de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. At kaugnay niya, nagpasalamat at humanga naman ang otoridad dahil disiplinado at hindi sila nahirapan sa pagkontrol sa dami ng mga dumalo sa Rally for Peace dyan sa lungsod ng Davao na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Report mula kay Madeline Villar, Monatillo. Hindi mapigilang humanga ng mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo sa ipinakitang disiplina ng mga miyembro nito na nag-iisa sa ginawang National Rally for Peace. Sa Davao City, ayon sa lokal na pulisya, umabot sa higit 370,000 ang nag-iisa sa aktibidad. Ayon kay retired Police Colonel Angel Sumagang, ang head ng Davao City Public Safety Office, dahil sa disiplinado ang mga kaanib na Iglesia ni Cristo, kahit napakalaki ng crowd, hindi sila nahirapan. Actually, na-amaze ako. Talagang masunurin. Kaya napagaan yung trabaho namin dahil sa part ng Iglesia ni Cristo, sila na mismo ang nagpupulis kumbaga ng mga ranks nila at malaking bagay for the security na malaking tulong kumbaga sa amin paano panatilihin yung order and of course ang pag-manage ng crowd. Ayon kay Sumaga, sana tularan rin ito ng iba. Yes, magiging show window sana ito. Sa lahat-lahat, itong ginagawa ng INC na purely kapayapaan. Si Julie, kahit hindi kaanib na Iglesia ni Cristo, gusto rin sanang makiisa sa ginawang National Rally for Peace. Wala lang ako trabaho dito. Sabay, mag-isin ako doon. Pupunta din ako doon. Naniniwala siya sa mga naging panawagan ng Iglesia ni Cristo na sa halip na pagpapatalsik sa Vice-Presidente, unahin ang pagresolba sa ilang problema ng bayan gaya ng matataas na binihir. Alam mo, baba ng bigas. Ilan na yung bigas ngayon, ang mahal na. Hindi ka na makabili ng 30 pesos na kilo. Naniniwala naman si Melvin na tama lang ang ginawa ng Iglesia ni Cristo dahil hirap na ang taong bayan. Ang nangyari kasi ngayon sa government natin, para bang nami-personal na lang sila. Sa halip unahin nila yung pakanan ng taong bayan, ay hindi na nila nagagawa. So dapat, unahin nila muna pagbaba yung mga presyo ng bilhin. At saka pataasan nila yung sahod ng mga mamaya Pilipino. Ganito rin sila lang nahirap pagkasyahin ang budget na 500 pesos. Hindi na makaya. Kasi ang mahal ng bilihin, gulay, at mga matis. Sa pag-iikot ng Net25 News Team sa palengke sa Davao City, bumaba naman ang kahit paano ang presyo ng kamatis. Mula sa 300 pesos kada kilo noong Disyembre, nitong Enero, naglaro na lang ito sa 150 hanggang 180 pesos. At kahapon, bumaba na ito sa 65 pesos. Sa bigas naman, may nabibili ng 39 pesos kada kilo. Ang pinakamahal, 50 pesos na premium jasmine rice. Ayon sa mga nagtitinda, bahagyang bumaba ngayon ang presyo ng bigas. Madeline Villar, Moratillo para sa Mata ng Agila.